Kahit mahirap ang pagkukupra mga ka-frontyard ay masaya pa rin dahil marami tayong mga kaibigan na nandito at saka sila ang nagpapasaya sa ating grupo. Basta bigyan lang natin ng libreng buko mga ka-frontyard kasi mainit ang panahon ngayon. Kailangan bigyan natin. Pag may guest na dumating, mawala yung pagod. Pag may guest tayo dumating, mawalang pagod mo, Raul? Opo. Opo, mga frontyard. Yan na naman ako, mga frontyard. Sige. May dala na silang butong mga frontyard. Welcome. Thank you, Role. Welcome, Paul. Salamat. Welcome. Welcome. Sige. Bye-bye. Mangahoy dahil ko dahil ko. Mangahoy dahil pag ko dito. Mangahoy sa. Ito na ang pangalawang batch na aming pinapatuyo. Kahit pababa na ang presyo ng kupra ay tuloy pa rin kami sa aming ginagawa. Kapag maraming bunga ang niyog, ito'y hudyat naman sa pagbaba ng presyo ng kupra sa pamilihan. Hello mga ka-frontyard. Nandito na naman tayo sa ibang area ng aking niyugan. Ngayon ay pupuntahan natin. Nandito yung mga umaakyat at saka nagtatanggal ng balat ng niyog. Pupuntahan natin, sisilipin natin sila kung ano na ang improvement, ano na ang kanilang ginagawa. Ngayon ay samahan niyo ako. Tara. Ito ay puno ng niyog. Medyo masukal na mga ka-frontier dahil hindi na natin na palinis. Medyo masukal na talaga ang daan. Pero okay na. Okay lang, okay pa rin. Meron naman tayong makikitang mga bunga ng niyog. Ngayon ay pupuntahan natin ang ating mga kaibigan dito, mga nagbubunot. Magandang umaga. Maayong buntag. Dito si Victor, ang news patroller ng Pangangan Island mga ka-frontier. Nandito tayo dahil nagkaroon sila ng sakahan ng kupras dahil mahal presyo ngayon tag kantay 35 na kantay 5 nga na ang kupra. Makita ninyo dito mga kapamilya ang ginawa nila. Ito yung bagol. So mapinta talaga itong bagol dahil gagawin nila yung kalamay sa hagna. Dito maunin nilang produce. Gawin ding panggatong sa gawin din panggawa ng sundang ang itak. Sundang sa itak. So Mayroon ding dalawang observer. Yun. Maraming salamat Victor, news patroller ng Pangangan Island. Thank you Victor. Busog na, butong na. Pakilala natin, nandito may bisita tayo si Paul Amante. Kaway Paul. Paul Amante. hi. Ito mga pumunta sila dito. Bibigyan natin ng butong mga ka-frontier. Pakuha tayo. Nakakaon na magbutong? Oo, umana. Tapos na pala. Nahuli pala ako mga ka-frontier. Dito pa rin si Ganggang. Hi. Good morning. Good morning. Meron ba dati so? Kung may bisita naman tayo, si May dumating na bisita. Nigerian. Nigerian ha? Nigerian. Ganun pa rin mga ka-frontier, si Marlon ang ating kasama at saka si Raul. Paul, bati ka muna sa mga ka-frontier. Magandang araw po sa inyong lahat, mga frontyard. Umpisa na naman ang pag-akyatan. Pangilang araw na to? Pang 7 o 8? Hindi ko na naalala. Hindi na maalala, sa daming araw na. Mga frontyard. Pakilala din natin ang ating bisita na dumating. Nigerian. Kumusta? Mabuti kami. Ayos lang. Raul, bigyan ng buko ang ating bisita. Baka maya pagalitan tayo. Buko. Kahit mahirap ang pagkukupra mga ka-frontier ay masaya pa rin dahil marami tayong mga kaibigan na nandito at saka sila ang nagpapasaya sa ating grupo. Basta bigyan lang natin ng
libreng buko mga ka-frontier ha, kasi mainit ang panahon ngayon. Kailangan bigyan natin. Pag may gis na dumating, mawala yung pagod. Oh, pag may guest tayo dumating, mawalang pagod mo, Raul. Opo. Opo, mga Pranchard. Oh, Yan na naman ako, mga Pranchard. oh, butong. Tilawi ko no kay ato ni yung padalhan natin ng butong ang ating mga bisita. May bring house, may bring home na butong mga ka-frontier. Walang limit, unlimited ang butong. Saman Paul, sakto ra? Sakto ra all. Sakto. Okay, Arya. Ay padalhan natin yung mga Victor, pag magdala ka ng buko. Ito, magpabagsak tayo ng buko. Isang bulig. Ngayon ay nakadala na ng butong sila. Sabi kay Ruma. Bigyan natin. Bang. Oy, tabi. Gamay lang nga. Oo. Sige. May dala na silang butong mga ka-frontier. Welcome. Thank you, Role. Welcome Paul. Salamat. Welcome. Welcome. Kami. Sige. Bye-bye. Mga hoy dahil ko dati. Mga hoy dahil pag ko dito. Ngahoy sa. Noong nakaraang araw ay nakapagbinta na tayo ng kupra. Ang unang naipatimbang natin na kupra ay bumilang ng 2,416 piraso ng niyog. At ngayon ay meron na tayong pinapatuyong kupra sa ikalawang batch. At ito ay umaabot ng 2,571 piraso. At ang presyo ngayon ng kupra ay 34 pesos bawat kilo. Masaya kaming mga coco farmers kapag nakita namin na maraming bunga ang mga puno ng aming niyog. At ito naman ang hudyat sa pagbaba ng presyo ng kupra. Marami ding bunga ang ating mga niyogan dito sa area na to mga ka-frontier. Kaya matagal-tagalan pa tayo bago matapos itong ating pagkukupra. Ngayon ay babalik na ako sa dangkahan, sa landahan mga ka-frontier. Nagpunta lang ako dito para titingnan lang yung niyog kung marami bang bunga. Ngayon nakita natin na medyo hitik din sa bunga ang ating niyogan dito. Kaya ngayon ay babalik muna ako sa dangkahan at ayusin yung pagpapatuyo ng ating kupra. Paano? Mauna muna ako. Sige. Bye-bye. Bye. All. Bye-bye. Bye-bye sa kay pupunta muna ako sa dangkahan. Marlon, ato sa ko. Okay. Bye-bye. Okay. Ito sa ko. Bye-bye. Ngayon ay uwi na tayo mga ka-frontier. Masaya ang ating pagbisita dito. Marami tayong kaibigan na binigyan ng buko. na nakadala ng buko. Basta ganito sa aming probinsya, basta nagkukupra tapos mayroong manghingi ng buko, libre lang yan mga ka-frontier, walang bayad yan. Kaya kayo kung makita nyo nagkukupra kami, punta kayo rito, bigyan ko kayo ng libreng buko. Nandito tayo ngayon sa ating Kubo Cottage at bibigyan ko kayo ng update sa aking dragon fruit. Tingnan natin mga ka-frontier, ipakita ko sa inyo. Ito po ay malapit sa dagat. Ang ating dragon fruit ay hiyang kapag malapit sa dagat mga ka-frontier. Ito po ang ating dragon fruit ngayon. I-update ko kayo kung may namumunga pa siya. Mataba siya kasi pinupruning natin mga ka-frontier. Hindi natin hinahayaan na marami ang sumusuloy.
Kaya kinokontrol natin yung mga sanga. Puputulan natin para ang mga bulaklak, ang nutrients niya ay dito mapupunta sa bunga. Kaya ang bunga ng dragon fruit nyo kapag pinopruning ay malalaki at maraming bulaklak. Ito, yan, nagumpisa nang magbulaklak mga ka-front yard. Nakita nyo mga ka-front yard na mataba ang ating mga bawat cuttings. So, ayan o. At saka malalaki ang kanyang bunga. Oh. Dahil kinokontrol natin yung mga soloy niya. O yan, marami ng flower bud oh. Yan, meron pa oh. Ito pa mga ka-front yard oh. Yan ay papunta na yan sa bunga. Bubunga na yan mga ka-front yard. Katulad nito, ngayon ay fruiting season. Kaya pag meron kang ganito mga ka-front yard, kukunin mo lang yan. Tatanggalin lang yan oh, ganyan. Oh, huwag mong patuloyin dahil kakainin niya yung nutrients ng dragon fruit mo. Hindi lalaki ang bunga at walang kukunti lang yung bulaklak ang maibigay. Kaya ito, nakikita nyo ang tataba ng ating dragon fruit. Ito pa, nag-uumpisa na sila mga ka-front yard oh. Yan, marami, yan oh, may bunga. Yan, ito pa. At dito sa ating sa likod meron din. Nandito tayo ngayon sa aking Kubo Cottage. Yan ang ating mga dragon fruit. Nandito lang yan sa gilid ng ating bahay. Ngayon ay pupuntahan natin dito sa likod. Meron din akong dragon fruit dito sa likod ng aming Kubo Cottage. At meron na hindi lang bulaklak mga ka-front yard, may bunga na. Ayan oh, kita nyo yan, laki oh. At may bulaklak na siya. Yan oh, dalawang bulaklak, isa, dalawa oh, mataba. At saka meron ng nag-uumpisa. Yan na oh, yan ang kaibahan mga ka-front yard kapag ang dragon fruit mo ay pinopruning mo, kinokontrol mo ang kanyang bulaklak. Ayan, meron pa oh. Oh, ito po ay Moroccan Red ang variety. Matamis siya. Hindi magtatagal, mga isang buwan ay makakain na tayo. Mag-umpisa na tayong makakain ng libreng dragon fruit. Siguro naman mahal ang dragon fruit ngayon, pero dito sa akin ay libre ko itong makakain. Hindi lang dragon fruit meron ako dito sa aking Kubo Cottage mga ka-front yard. Meron din tayong malunggay. Yan na pwedeng magagamit sa pagluto sa ating mga nagre-rent, nangungupahan dito. Yan o. At regular din natin itong pinopruning para maganda ang kanyang dahon. Ang kamunggay kasi mga ka-front yard, kapag pinopruning mo siya, pinuputulan, ay mas lalong gumaganda ang kanyang dahon. Kaya huwag nyong hayaan na tumatayog yung malunggay nyo. Ito po ay malapit ko ng ipopruning. Mga ilang araw, pag may time ako, ay popruning ko yan. Meron din tayong mga siling labuyo. Ayan oh, yung mga hinog ay wala na, kinakain na ng mga ibon. At meron din tayong tanglad, lemongrass, yan. At meron din tayong turmeric. Yan, mga turmeric ito mga ka-front yard. Meron din akong suha dito sa gilid mga ka-front yard oh, para pag lumalaki ito ay nagbibigay ng lilim sa iyong bahay. At at the same time ay makakain ka rin ng bunga pag ito'y namumunga na. At meron din tayong atis. Itong atis po ay tumutubo lang kusa, kaya hindi ko na, hinahayaan ko na lang. Ayan oh, balang araw makakain din tayo ng bunga niyan. Ayan oh, mga dalawang puno ito. Kaya maganda rin yung masipag tayong magtanim. May makalibre tayo ng pagkain mga ka-front yard, dessert. Yan. Tuga. Kumusta Togs? Ha? Good girl. Dito sa aking honesty store mga ka-front yard, matagal-tagal na tayong hindi nakapag-display dahil busy tayo sa ating pagkukupra. Ngayon, meron tayong nakuha na saging at may-ari na yan kasi in-order. Yung meron din tayong lubi. Kumbaga may mga ngailangan na kuan ay pwede natin yan ibigay. At saka may na-harvest tayong langka mga ka-front yard.
Kaso lang, ito yung sinasabi ko mga ka-frontier na kapag ang langka mo hindi binalot ay talagang prone siya sa tibak. Yan, may tibak ang langka. Pero pwede pa naman makain dito banda, pwede pa yung kakainin. Na-harvest ko ito kahapon. Mabango na siya, hinog na mga ka-frontier. Oh. Dito sa aming isla kapag masipag ka lang magtanim, hindi mo na bibilhin ang mga pinya, saging, at suha at iba pa. Ang mga prutas, magsasawa ka mga ka-frontier kapag season, yung prutas na mga tinatanim mo ay namumunga na. Oh. Yung sa akin ay marami nang namumunga kaya palagi akong nakakain ng prutas na libre. Ganyan talaga mga ka-frontier, kapag may tinatanim, meron ka ring aanihin. Bago ako magpaalam ay i-shout out ko muna ang aking mga viewers diyan sa Los Angeles, si Sir Peter and Ma'am Judy Briones. Maraming salamat po sa inyong pagpanood sa aking mga video. Ingat po kayo lagi. God bless. Salamat po Ma'am Sir Peter and Ma'am Judy Briones. Yun lang po mga ka-frontier ang aking update sa aking mga puno ng dragon fruit dito sa aking Kubo Cottage. Maraming salamat po. God bless. Bye bye.